Sa punto pong ito, balikan po natin si General Tuanyo, ang tagapagsalita ng Pambansang Pulisya para po sa update hinggil sa naging selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Magandang gabi po, General. Luisa Erispe po ulit ito kasama si Patrick De Jesus. Ma'am Louie, Sir Patrick, magandang gabi po. Yes, sir. Ngayon, kamusta po ang overall assessment natin sa naging selebrasyon po ng Bagong Taon at Pasko? Yes, Ma'am Luis, para po sa Ligtas Paskuhan 2025 na naging operations po ng Philippine National Police, pinagutos po kasi ng ating Chief PNP na maging proactive yung ating operations para po maging ligtas itong Paskuhan 2025 natin. Mabanggit ko lang, Ma'am Luis, Sir Patrick, sa kabuuan po ng operations po natin, nakakumpiska po tayo ng mga fireworks o firecrackers na nakakahalaga po ng 5.5 million mahigit. Ito po ay binubuo ng 3,000 plus na operations. Yun na po, nabanggit po ninyo yung bilang ng mga illegal na paputok po na inyong nakumpiska. Compared po ba sa 2024 General Tuanyo, mas mataas po ba yung dami po ng mga nasabat po na illegal na paputok kayong noong 2025? Yes, Sir Patrick, mas mataas po. Nakakumpiska po tayo ng kabuuan ng 380,000 plus po na mga nakumpiska po natin na firecrackers. Kasama po kasi dyan, Sir Patrick, yung challenge nung pong online selling ng mga firecrackers sa ating mga kababayan. Kung saan, ito naman pong ating inter-cybercrime group po ang naging take charge sa cyber monitoring po ng mga pagbibenta na online. General Tuanyo, aside po dito sa mga illegal na paputok, meron din po ba tayong mga naitalang mga nagpapaputok o illegal na nagpapaputok ng kanilang baril? Marami po tayong nakikitang video sa social media na kumakalat na nagpaputok ng baril nitong Bagong Taon. Yes, ma'am. Meron po tayong naitala na indiscriminate firing incident na kung saan ito po ay 18 na insidente. Nakakalungkot, Ma'am Luis, na 4 po dito ay miyembro ng Philippine National Police at ang civilian po na nahuli po natin o arrested sa indiscriminate firing incident ay 17. Opo. Sir, yun nga po, no? Marami pong nagkalat na video sa social media na pinapaputok po nila yung baril. Pero na-confirm po ba ng PNP kung totoong baril po yung mga yon o baka toy gun lamang po? Pero kahit nalaroan lamang po yun, ay sila po ba ay kumbaga iimbestigahan po ng Philippine National Police? Yung isa po doon na napanood po natin ang nagbabiral na confirm na po ng Anti-Cybercrime Group Director na si General Wilson Asweta. Yun na po ay hindi nangyari dito sa Pilipinas kundi yun po ay nangyari sa Italy. Bagamat patuloy po yung investigation po nila doon at iba pa pong ibang mga vlog po na lumalabas po. Sa mga pulis po, meron po bang naiulat po sa inyo na nagpaputok po ng kanilang baril dahil nga po hindi na sineselyuhan yung kanila pong mga armas? Pero po ba, General Tuanyo? Yes sir, doon po sa 18 na indiscriminate firing incident, meron pong 4 po na miyembro ng Philippine National Police. Ang isa po ron sir ay may ranggo na Police Master Sergeant na nakatalaga sa Surigao del Sur at isa pong Police Senior Master Sergeant na nakatalaga sa Iloilo at isa pong patrolman sa Maritime Group. Ito po sila yung mga arrested at yung isa pong patrolman na taga Misamis na originally po at large siya po ay sumuko rin po at sila po ay mga nakakulong na po. Okay. Okay, sir. Tapos na naman po ang Bagong Taon. Ang sunod naman po na pinaghahandaan ay yung traslasyon. Kamusta po yung magiging deployment po ng ating mga kapulisan para po sa traslasyon? Binigyan na po ng kautusan ng ating Chief PNP na si General Natates, ang RD NCRPO at ang buong kapulisan ng NCRPO para po sa darating na Feast of the Black Nazarenes sa January 9, 2026. Ito po ay araw ng Biyernes. Katunayan po dito, Ma'am Louise, Sir Patrick, magtatalaga tayo, mag-deploy tayo ng 14,000 plus na PNP personnel upang pangalagaan yung ating mga deboto. At himiram tayo sa Regions 3 at Region 4A ng tig 1,500 personnel each po. Ano po yung magiging changes po sa pagpapatupad po ng seguridad sa traslasyon po? At magkakaroon po ba ulit, Sir Tuanyo, ng signal jamming po doon po sa vicinity ng kapistahan po sa Quiapo? Sa ngayon po ay patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga namumuno po dito sa Black Nazarene, sa Quiapo po. At katunayan po sa January 6, Sir Patrick, magiging full alert na po. Ito po ay araw ng Tuesday, ang NCRPO personnel po.
Okay po, General Tuanyo, yung crime rate po nung holiday season, kamusta po? Bumaba po ba ang bilang ng krimen po? Yes, Sir Patrick, sa kabuuan po ng January to December, kumpara po natin 2024 up to 2025. From 40,000 po, 771 na focus crime noong 2024, bumaba po siya ng 35,000 plus o bumaba po ng 5,000 na insidente sa 2025 o bali po ito binubuo ng 12.40%. Okay. Sir, last na lang po, mensahe po sa ating mga kababayan ngayong kakatapos lang ng bagong taon at pinaghahandaan naman ngayon ang traslasyon. Nagpapasalamat po ang Philippine National Police sa lahat po ng mga partner agency katulad po ng Philippine Coast Guard, ng local government units, mga LGUs po natin sa Armed Forces of the Philippines upang mapangalagaan po yung Ligtas Paskuhan 2025. At patuloy po na mangangalaga ang inyong Philippine National Police, lalo po sa mga darating activities natin ng 2026, especially doon sa January 9 na Peace of Translation po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng PNP.